Isang pantastiko at mapagpalang araw sa inyong lahat. Ating tatalakayin ngayon ang mga kategorya ng pakikinig. Ngunit bago ang lahat, nais ko munang bigyang kahulugan kung ano nga ba ang pakikinig. Ang pakikinig ayon kanya Howard at Dakin ay kakayahang kumilala at umunawa sa sinasabi ng iba. Ito ay sumasaklaw sa pag-unawa sa diin at pagbigkas ng sasalita, sa kakayahang gramatika at talasalitaan, at sa mensaheng nais niyang iparating. Ayon naman kay Alcantara, ang pakikinig ay isang komplikadong kasanayan na nangangailangan ng hirap at atensyon. Ito rin ay tumutukoy sa kakayahang marinig ang anumang tunog sa pamamagitan ng ating mga tenga. Pakikinig, ito ay isang proseso ng pag-iisip na may layunin na unawain ang mga kahulugan na kapaloob sa mga tunog na ating napapakinggan. Sa madaling salita, ang pakikinig ay isang makrong kasanayang naglalayong makatulong sa pag-unawa sa anumang pahayag na naririnig. Ito ang kakayahan nating makinig gamit ang ating mga tenga. Hindi ito basta-basta pakikinig. Ito rin ay nangangailangan ng komprehensyon at sapat na atensyon upang lubos na maunawan ang mga ating napakinggan. Ang unang kategorya ng pakikinig ay ang marginal o passive na pakikinig. Ito ay pakikinig na isinasagawa na kasabay ang iba pang mga bagay. Halimbawa na lamang ay ang pakikinig sa isang usapan habang kumakain, nagsusulat, naglalaba, at iba pa. Ibig sabihin ng marginal o passive ay ang pagsasabay ng pakikinig at isa pang mga gawain. Kumbaga, ito ay ang pagmumultitasking natin. Halimbawa riyan ay ang pakikinig habang nagsasalita, sumasayaw, naglalakad, at iba pa. Ang susunod naman ay masigasig na pakikinig. Ito ay pakikinig na hanggat maaaring malapit ka sa nagsasalita o nag-uusap para sa ganap na pag-unawa sa nilalaman ng usapan upang magkaroon ng angkop na kabatiran sa pangunahing ideya o paglalahat ng tagapagsalita. Ibig sabihin naman ng masigasig na pakikinig ay isa pang halimbawa nito ay ang simpleng pakikipagkwentuhan na kung saan harapan kayong nag-uusap upang mas maipaliwanag at madaling maipahatid ang inyong mensahe sa tagapakinig. Ikatlo, ito ay ang panuring pakikinig. Ito ay isang pakikinig na nagsusuri at naghahatol sa kawastuhan ng mensaheng napapakinggan. Na isasagawa ang ganitong uri ng pakikinig kung nasasabi ang pag-uugnayan ng mga kaisipan o ideyang napapakinggan. Nasabi ang mga kaibahan ng totoo sa pantasya at totoo sa opinyon o iba pa. Ibig sabihin naman ng mapanuring pakikinig ay pakikinig ng masinsinan. Halimbawa na lamang ay ang pakikinig sa isang debate. Sa pakikinig nito, dapat mong suriin ang mga detalyeng sinasabi ng tagapagsalita upang mas matimbang mo ang mga impormasyon at kung malaman kung ano ba ang mas tama o alin ba ang dapat na panigan. At ang huli ay ang malugod na pakikinig. Ito ay pakikinig na isinasagawa ng may lugod at tuwa sa isang kwento, dula, tula, at isang musika. Ibig sabihin naman ng malugod na pakikinig, ito ay ang pakikinig base sa ating mga kagustuhan, base sa ating persepsyon. Nakikinig tayo para matuwa, halimbawa sa musika. Minsan, nakikinig tayo sa isang musika dahil tayo ay nakaka-relate o nakaka-epekto ito sa ating mga damdamin. Sa huli, ang pakikinig sa makatuwid ang pag-unawa sa kahulugan ng mga tunog na napapakinggan. Nangangahulugan ito ng pakinig ng may layunin ng pag-unawa sa kahulugan ng mga salita at pangungusap na naririnig. Inuunawa natin ang mga katotohanan at mga ideya na nakapaloob sa salitang napakinggan. Dito nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa kategorya ng pakikinig. Kung